Ayon sa Highway Patrol Group, may kabuoang 31,258 insidente ng vehicular accident ang naitala noong taong 2024. At mayroong 2,747 katao ang nasawi mula rito. Ayon sa Republic Act 4136 sa Section 35, nakapaloob dito ang mga restriksyon sa tamang bilis ng mga sasakyan. Isinasaad ng batas na ito ang mga sumusunod. Sa mga bukas na kalsada sa probinsya na walang blind spot at hindi malapit sa mga tirahan, ang tamang bilis para sa mga kotse at motorsiklo ay 80 kilometers per hour. Samantalang sa mga bus at truck, ito ay 50 kilometers per hour lamang. Sa mga through streets o boulevard na walang traffic at walang blind spot, kapag ito ay itinalaga, ang tamang bilis para sa mga kotse at motorsiklo ay 45 kilometers per hour. Samantalang para sa mga bus at trucks naman, ito ay 30 kilometers per hour lamang. Sa mga kalsada sa lungsod at bayan na may kaunting trapiko, kapag hindi itinalagang through streets, ang tamang bilis para sa mga kotse at motorsiklo ay 30 kilometers per hour. At katulad din niya yung sa truck at sa bus, 30 kilometers per hour din. Para naman sa mga mataong kalsada, papalapit sa mga intersection na may blind spot, dumadaan sa mga lugar ng paaralan, dumaraan sa mga sasakyan na nakahinto o sa iba pang kaparehong mapanganib na sitwasyon, ang iminumungkahing bilis ay 20 kilometers per hour para sa mga kotse at motorsiklo. At para naman sa mga trucks at sa mga buses ay ganoon din, 20 kilometers per hour lamang. Sa ilalim ng batas na ito, may dalawang mahalagang impormasyon tayong dapat na malaman. Unang-una, ang pagmamaneho ng sobra sa itinakdang bilis ay mga paglabag sa batas. May parusa ito kahit walang nasaktan o nasira. At pangalawa, dapat laging alam ng mga tsuper kung gaano kabilis lang ang takbo ng sasakyan kahit walang nakalagay na karatula sa kalsada. Para sa mas malalimang pagtalakay tungkol sa bagay na ito, panoorin yung susunod na video ko, yung kadalasang dahilan ng mga aksidente sa kalsada. Hanggang sa susunod.